Good day, church. It's a blessing to have you right now. And you may be wondering what are the projects our church is currently working on. Don't worry, we'll list them out for you. 1. Project Led Wall. It is our passion to give what is best and excellent to our God. In line with this, Project Love, Excellence, and Make a Difference is gonna provide us with much more versatility in conveying the love God has for us and to aid in building God's kingdom. The goal is for 100 people to contribute 15,000 pesos, and at the moment, there are 39 who have already committed. So if God is touching you and you want to take part, join our Project Led Wall now. 2. Pillar Stones. Our dear pastor has a vision of a fortified city, believing that we will have our own church lot and building. The AIB monthly contribution ranges from 843 pesos to 16,667. However, this could be subjectively changed depending on the desired contribution of the church. Now, if you're keen to get in line with the vision, please don't hesitate to approach us. 3. The Precious Holy Spirit Group. The Holy Spirit is the third person of our beloved God. And with the Precious Holy Spirit book written by our senior pastor, Reverend Bong Villanueva Jr., we'll get a better understanding about him and how he can transform our lives. Grab yourself a copy for only 400 pesos. And if you grab 2 copies, it will be only for 700 pesos. 4. The Holy Spirit Podcast through Facebook Live. We are glad to invite you to join our Holy Spirit Podcast, Mondays at 7 p.m. to 8 p.m. With our podcast host, Reverend Bong Villanueva, we'll get to know more about the Holy Spirit. So if you have questions and want to personally know more about Him, leave a comment. We'll be happy to answer them for you during the live sessions. You can check it out on our Dear Holy Spirit official page or on our senior pastor's Facebook account, Pastor Reverend Bong Villanueva. We appreciate anyone to come and take part in our project. And for further clarifications and queries, please feel free to talk to us after the service. We will be happy to assist. That'll be all for now. Take care and God bless. Beautiful day po sa ating lahat, church. If you are free and free indeed tonight, pwede po ba natin ataas ng mga kamay na yan at palakpak natin ang ating Panginoon because He is good. Hallelujah. Come on, sing this. Whom the Son sets free is free indeed. Whom the Son sets free is free indeed. Yeah. You've already won the victory. You've already won it all for me. Yeah, yeah.
Panginoon. Hallelujah! Welcome to our church. We are the church that loves God and loves people. Kaya pwede po pakingitaan niyang katabi mo na yan. Hallelujah! Eh gusto lang naman po namin i-recognize kung may mga first-timers po tayo. Meron po ba? May mga first-timers po ba tayo? Meron po? Alam ko meron eh. Meron! Hey! Welcome po ate sa ating simbahan. Masaya po kami. Nakasama ka po namin ngayong hapon na ito. And we will do something new today. Ayan, dahil may mga first-timers po tayo. Pwede po ba tayong mag-ikot? And let's just shake each other's hands. Sige po. Ayan po. Pwede po ba tayong lumabas sa mga upuan natin? And i-welcome po natin ang bawat isa. Ayan, sige po. Sige po, labas po tayo sa mga upuan natin. Hey, welcome church. Welcome to our family. Woo! Sige po, labas po tayo. Yan. Kung hindi mo ba nakabayad lahat, may oras pa tayo kapatid. Sige po, let's shake each other's hands. Welcome, welcome to our family. Yan, napakasaya po, di ba? Na magkakilala po ang bawat isa sa atin, na mag-greet po natin yung mga katabi natin. Hallelujah. And we just want to announce po yung mga activities po natin sa ating simbahan. Siyempre, hindi po mawawala ang ating Connect Groups. Ayan, kung wala pa po kayong Connect Groups, ay napaka-saya po. Masarap sa pakiramdam na may kasama ka lagi. Amen ba? Ayan, meron po tayong Connect Groups para sa men's, meron po sa ladies, meron po tayo sa young adults, meron po tayo sa youth empowered, and syempre meron sa teens. Kaya kung libre po kayo, available kayo every 1:30 p.m. Punta lang po kayo dito sa ating simbahan at dito lang po kami. Aantayin po namin kayo kasi gusto po namin kayong kakwentuhan lagi. Amen? Ayan po, and every Saturday po, para sa mga gustong maglaro ng basketball, ayan, please come and join our men's ministry. Every Saturday po yan, nagkakaroon po sila ng basketball fellowship. If you want to know more about this, please approach our men's po, yung mga marshals po natin na nasa likod, or si Pastor Chris po, andun po siya. Kung gusto nyo pong sumama sa kanila, approach nyo lang po. And also, kung may heart po kayong magsilbi sa ating Panginoon to serve inside His sanctuary in this church, please approach us later on. Kung may heart po kayong magturo sa mga bata, sa kids ministry po natin, open po tayo dyan. And syempre sa outreach po natin, kung gusto nyo pong sumama sa mga missions na gagawin po natin at mga ginagawa po natin, approach nyo lang po si Pastor Moses later on after the service. And in connection to our missions, syempre hindi po mawawala ang ating agape. Please come and support our agape po, and every drink po na inyong bibilhin, lahat po yun ay mapupunta sa ating missions, sa ating outreach programs. Hallelujah. And that's it. Alam ko pong excited na ang bawat isa sa atin. Now we just clap our hands to the Lord today. You call me out of the dark and pull me into the light. You say that I'm set apart and see me justified. You shook me out of my fear. You took the
anong gawin mo, ibigay mo sa akin. I am still standing. Come on, sing this. I'm still standing. I'm still standing. I'm still standing. Hey, hey, I'm still standing. But by the grace of God, I'm still standing. Yes, God, I'm still standing. Only by your grace I am. But by the grace. Lagyan naman natin ng talon yan. Come on! Hey, 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 hey! I'm still jumping. I'm still jumping. But by the grace of God, I'm still jumping. I'm still jumping. I'm still jumping. But by the grace of God. Only by your grace, God. Only through your grace. We are standing on the firm foundation because of your grace. Hallelujah. Hallelujah. Come on. Come on, church. If you are grateful, but you are still standing today, come on, give him praise. Yes, God. Because on Christ, the solid rock, on Christ we would build our foundation. Because if we build our church, if we build our lives, if we build our families in Christ, kahit ano pa yan, wind will come to destroy your family, but you will not be destroyed because Christ is your foundation. God is your foundation, Lord. Thank you. Thank you because we are still standing. We are still standing. We are still standing because of your grace. Hallelujah. 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 Christ is my firm foundation, the rock of which I stand.
Yes, Lord. Let's continue to worship the Lord this afternoon. It's His breath. He gave us life. He poured out everything on us, poured out love, gave us grace. His mercies are new every morning. And that very same breath is what we're going to give God today. Hallelujah, God, we worship you. We worship you. We worship you. In case you're wondering how you got here, in case you're wondering paano nga ba ako nandirito ngayon, see, that's the grace of God pushing you to be at this very moment. In case you're wondering paano pa ako nakatayo, bakit nandito pa rin ako hanggang ngayon, see, that's the grace of God protecting you. See, I'm just wondering how many times God has protected us. I'm wondering how many times na hindi na natin nalalaman na si Lord pala lumalaban ng mga battles natin. Because we're standing here, I think it's enough evidences and enough proof that the Lord is with us every step. Amen po ba doon? And the reason why we're standing here today is because of the grace of God. Kung isipin nyo, rain came sa buhay po ninyo, ang dami na pong bagyo, ang dami na pong storm, ang dami na pong pagsubok, kapatid. Pero nandirito ka pa din. And that's our testimony this afternoon. Where would I be if not for the grace of God? Sige po, palapahan natin si Lord for a moment. At this moment, right now, we're gonna declare this. Nakasanayan na po natin ito ng ating simbahan because we believe that there's power in our words. It says in Proverbs 18:21 that life and death are in the power of the tongue. So kapatid, ngayon, we're gonna declare life over our family. Amen po ba doon? We're gonna declare life over our church, over our careers, over our jobs. Sa lahat po ng aspeto ng ating buhay, we're gonna declare life. So okay lang po ba? Sabayan niyo po ako. Let's declare this together. In the Philippines, Jesus Christ is Lord. In Baguio City, Jesus Christ is Lord. In COG Baguio, Jesus Christ is Lord. In our Vision 3000, Jesus is Lord. In my life, my family, miracle is now. Come on, can you receive it today? Come on, can you receive it today? Rain came, wind blew, but my house was built on you. Come on and sing this. Rain came, wind blew, My house was built on you. I'm safe with you. I'm gonna make it. Oh, whatever happens, Lord, the name of the Lord is a strong tower. The righteous run into Him and they are saved. We're serving a God. He's our refuge, our fortress in time of trouble. Gonna make it. House was built on you. Gonna make it. House was built. Let's sing this together. Christ is my put my faith in Jesus. He's never let me down. He's faithful through generations. Why would He fail now? On the declare this with a shout. He won't. He won't. He won't fail. He won't fail. Come on, shout it out. He won't. He won't.
serving a God whose record is perfect. He never lost a battle. He's a holy God. And that's why we put and build our life on Him. God, we thank you so much for this wonderful time. We thank you for the privilege and the opportunity to worship you, O Lord. Bihira to, Panginoon. We don't want to take it for granted that your presence is here with us. So let it be, God. We're praying na ma-encounter ka po muli namin this afternoon. Makarinig ulit kami, Panginoon, ng word that will truly change us from the inside out. That we're gonna leave this place not the same person we came, but we're gonna be renewed, we're gonna be changed by you and reminded that we are loved. Maraming salamat, Panginoon, sa hapong ito. We give you glory, honor, and praise in Jesus' name. Amen. And amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Pwede po tayo maupo. At habang sa pag-upo po natin, pwede mo pakibati ulit yung katabi mo. Dito lagi tayong binabati, lahat eh. Okay? Because we're a church that promotes family. Sige po, batiin mo na. Sabihan mo na ng Merry Christmas. Okay? Kahit hindi pa Christmas. Tanungin mo na rin kung anong gusto niyang regalo. No? Malay mo, di ba? Surprise ka niya. Alright? Right now, again, this is indeed a very, very special Sunday sa bawat isa po sa atin. Una na po dahil nandito po tayo. So, pakisabi sa katabi mo, congratulations, congrats, kasi nandito ka. May bagyo daw po kasing parating. Okay? Pero umiwas po siya. And so, praise God na spare po tayo. Hindi po tayo natamaan. And I think that's enough proof and evidence that God is with us. Actually, minsan may nagtanong sa akin, paano mo malalaman na nandiyan si Lord? Hindi mo siya nakikita. Actually, yung wind, hindi mo rin nakikita pero alam mong nandyan. Malalaman mo lang based sa effects, sa nagawa na niya. Sabi ko, yung proof na nandito si Lord sa akin kasi sa nagawa na niya sa akin. Binago niya ako, binuhay niya ako. Talagang yung dating Moses, ngayon bago na, mas gwapo na. Okay, sabi ko. Alright? So, yun po, yung effects talaga, doon natin po malalaman. And just like wind, pagka dumaan yung wind, mararamdaman mo. Right now, before we listen to the Word of God, let me share some of our announcements. Yung mga projects po natin dito sa simbahan. Una na po, this November na is our 17th anniversary. Praise God po ba doon? Palakpan naman natin si Lord. We're going to 17, parang magiging 17 years old na po tayo as a church. And malapit na rin po yung debut natin. Okay, yung 18 years old natin. Pero this November po, maganda mapag-pray na po natin. Siguro yung i-invite natin. Okay, that's gonna be November 24. Pinauna ko na yung announcement po na to. That's gonna be November 24. And during that Sunday, magkakaroon po tayo ng one-time offering. Pakisabi offering. Offering. Ano pa ba meron doon? Since November na rin lang, it's a month of Thanksgiving. Dito na po natin ibibigay yung the best po nating offering para sa ating Panginoon. So, maganda mapag-pray na po natin yung amount na bibigay natin kay Lord. Ito po ay pasasalamat sa lahat po ng ginawa niya. Kung isipin niyo po, January, February, all throughout this year, God has been with you. And I think this is an opportunity for us to say thank you for all that He's done sa buhay po natin. So maganda, ma-prepare na po natin. Pag-pray na natin yung mga amount na talaga ibibigay natin kay Lord na pasasalamat po natin sa Kanya. Another announcement po, of course, yung Project Pillar Stones po natin. Ano po ba meron dyan? Kanina may nag-approach po sa akin, Kuya Moses, wala akong ministry. Wala akong talent. Pagka umiti din ako, hindi rin maganda. Hindi ko nakita kung may ngipin siya eh. Alright, pero sabi niya pati yung ngiti ko, wala akong ministry. Pero sabi niya, ako, tinatouch ako ni Lord magbigay. So kinuha niya po yung bank account po natin, sabi niya magsusupport ako sa Pillar Stone. Sabi ko, actually yun palang ministry na po yun. Giving is a ministry. So kung wala ka mang talent, baka mapagbigay ka, generous ka, we can support our Pillar Stones. Ano po ba to? As a church, may goal po tayo na magkaroon ng church lot and church building po nating sarili. So again, if you want to support in building the kingdom of God, mamaya, approach you po kami. And last but not the least, I have here yung second book po ni Pastor Bong, ating senior pastor. It's entitled Precious Holy Spirit. Again, kung wala pa po kayong copy, if you want to know more about the Holy Spirit, mamaya, purchase na po tayo. 400 pesos lang po ito. Okay? And pagka bibilin po natin yung first book ni Pastor Bong, which is Dear Holy Spirit, at ito, package po yun, magiging 700 pesos na lang. Okay? So, pakisabi sa katabi mo, good deal. Good deal. Good deal. Pwede, di ba? And this is in support of our
hospital ministry. Kasi tayo po ay lumalabas, tayo po ay nagbibisita sa mga patient po sa hospital. At hindi po tayo nagbibigay ng mga physical na gamot. Physical na mga bagay, like wheelchair, even pagkain, hindi po tayo nagbibigay ganon. Because we are giving something spiritual. Naniniwala po tayo na ang gift po ng Holy Spirit is healing. So ang pinagpipray po natin sa kanila, hindi lang po sila makaraos ng isang araw ulit, kundi makalabas na sila ng hospital na mapagalingin po talaga sila ni Lord. So again, if you already have a copy, pero gusto niyo po i-support yung hospital ministry, you can grab yung Dear Holy Spirit po natin and Precious Holy Spirit later. Ngayon, pakitanong yung katabi mo, sabihin mo, ready ka na ba? Ay, sabi mo sa katabi mo, kasi parang ang tahimik niyo parang siesta time pa to. Hindi kayo nakatulog. Hindi kayo nakapag-nap. Today, we're gonna read from Isaiah, chapter 40, verse 31. If you have your Bibles, let's go to Isaiah chapter 40. So kung sa Bible niyo medyo gitna yan. He's a prophet of God. Sabi po dito, but those who hope in the Lord. As in yung presentation natin. Sabi po dito, but those who wait. Sa ibang translation, wait. Pero kung makikita po natin dito in the NIV version, sabi po dito is, those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run, not grow weary. They will walk and not be faint. I want to title my message this afternoon, sorry. Ayan, antayin natin saglit kasi naglo-loading. Okay, yung title natin ngayong hapon is, pinag-aantay ko kayo Magantay lang kayo saglit. Tagal. Naglo-loading. Sige na, tama na. Next na. Yan. Willing to wait. And so, ayan, pinag-antay ko kayo. Okay? Nag-antay kayo, so willing kayo magantay. Right? Tagal lang, no? But, di ba, ang ironic nito, lagi ko to, alam niyo kung saan ko to naririnig? Sa mga fast food. Di ba? Kasi, ito lang yung tanong ko, fast food, pero tatanungin ka, willing to wait? Kasi di ba nga, kaya nga fast food Parang hindi na ako magantay right? But we're gonna talk about waiting season. We're gonna talk about patience. Kung yung katabi mo, impatient yan, praise God, tamang-tama yung araw na pumunta siya dito. Alright? Because we're gonna talk about waiting season. I believe our waiting season doesn't have to be a wasted season. Amen po ba doon? Na yung akala natin nag-aantay tayo, nasasayang yung oras, it doesn't have to be a wasted season because God can redeem time. He can change in an instant, in one day, your situation. And we're gonna talk about waiting. But before that, okay lang po ba? Let's close our eyes one more time. Once again, let's just pray and acknowledge the Spirit of the Lord. Oh God, we know you're here with us this afternoon. Panginoon, wala po ibang presensya na importante, kundi yung presensya mo lamang. So let it be, God. May we not have only an experience, but may we have an encounter with you. Na sa mga salitang makapapakinggan namin ngayong hapon, Panginoon, is gonna touch our hearts. It's gonna speak to us whatever we're going through. Ito po ay mauusap sa amin in a very, very personal way that would truly change us, God. Change us to be more like you. Love like you, talk like you, think like you, O Lord. That's our goal. Na maging katulad ka namin each and every day. And right now, Holy Spirit, I pray, use me as well as I share your word. I'm a vessel, Panginoon. Gamitin niyo po ang aking boses, ang aking buhay, this very moment, Panginoon, to receive your word. Holy Spirit, do your thing this afternoon. We love you. We give you glory, honor, and praise for what you're about to do. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Minsan pa nga, palakpakan natin si Lord. Alam niyo po, ako po ay mahilig sa sweets. Okay, mahilig po ako sa chocolate. Okay, chocolate. Yung tawagan po ni Pastor Bong at ni Tita Carol, nung teenager pa lang sila, grabe, very, very, kinikilig pa yan. Yung una nilang tawagan, sweetheart. No? Haba, no? Pero nung kinasal na, sweet na lang. No? Sweet na lang. Tapos habang tumatagal, ngayon matanda na sila, magsisenior na rin si Pastor Bong, sit na lang, sit. Ganun na lang. Siguro pagka senior na sila, tawagan na lang nila, unti-unti, no? Sino po dito mahilig sa sweets? Ako mahilig ako sa chocolate. So lately, may umuuso po kasing chocolate. Ang tawag po doon is fixed chocolate. Ayan, makikita niyo po yan sa TikTok. Kung may TikTok po kayo. May mga celebrity kasi na nag-food review po niyan. So grabe, kung
talagang pagpapakita po nila yan, talagang matatakam ka eh. Makikita mo yung chocolate, parang ang sarap. Ngunguyain nila yan, talagang magka-crack pa. Medyo crispy yan. So parang, ikaw maiinggit. So ako, tinry ko, sabi ko, gusto ko mag-order niyan. Gusto ko i-try yan. Eh nung nalaman ko yung price, it's 1,700 pala. Isang chocolate lang, 1,700 pesos. Okay? So talagang pinag-isipan ko yan ng matindi. Sabi ko, may extra pera ba ako? Ganon. Baka i-judge nyo ako Baka i-judge pa ako. Baka i-judge nyo pa ako. So sabi ko, order nga ako nito. Pero na-realize ko parang masyadong mahal. And yun na nga, kasi ano po yan, from Dubai po yan. So magagaling pa yan ng Dubai, di-deliver pa po yan dito. Sabi ko masyadong mahal, parang hindi worth it. So ngayon, habang nagsiscroll po ulit ako ng TikTok, meron po ako nakitang local naman. Okay, so gawa daw dito. Sabi naman ng mga nag-review, kalasa niya naman. So okay lang, kalasa lang naman. Ito yung price. Sabi nila 700 pesos lang naman. Isang chocolate lang, 700 pesos. So sabi ko, pwede na. Okay. So ano pong ginawa namin? Dahil ako po ay impulsive, napa-order ako. Okay. So ngayon, pag-order ko po, isang click lang. Order agad, Kahit 700 pesos, baka i-judge nyo ako. Diyan na pumunta yung tights ko. Hindi, joke lang. Hindi. Personal po yung pera, Diyan na pupunta yung tights. Okay. So, in-order ko po, and yun na nga, syempre, since one click away siya, online po namin siya in-order, ang tagal. Ang tagal dumating, ginagawa po ata, hina-harvest pa po ating chocolate kasi sa bahay po nila ginagawa or something. So, ang tagal. So, ako nangungulit ako sa kapatid ko, asan na? Now, the reason why I'm trying to tell this message is because I think we're living in a world of easy access. Kasi one click lang, na-order na namin. Isang pindot mo lang, Isang swipe mo lang, order mo na agad. Meron nga po yung one time nagpipreach po ako dito, tapos biglang may tumunog. Shopee. Sabi ko, di-deliver na. Alam niyo yung kapatid namin, pagka ako magpapalibre sa kanya, sabi niya, yung bunso namin, walang pera. Pero pagdating mo sa bahay, laging may Shopee. Parang yung katabi mo, laging may order yan sa Shopee. Tingnan mo saglit, i-judge mo siya. Hindi ka nag-iipon, sabihin mo. Hindi ka nag-iipon, Pero one click na lang. Actually, may parang ganito yun, di ba? Mga uso ngayon yung Food Panda, especially sa mga nag-work from home. One click lang, Food Panda, may Grab, di ba? May Shopee, may Amazon. Ma-order mo na lahat yung gusto mo. We're living in a world of easy access. We're living in a world full of instant stuff, instant noodles, di ba? Instant boyfriend, girlfriend, di ba? Gusto natin mabilisan pagka may gusto tayo, gusto natin dumating agad. Parang yung chocolate po na to na gusto kong ma-order, gusto ko dumating agad kasi gusto ko nang matikman. I was really craving for it. Parang super na-excite po ako para matikman ko ito. Ngayon siguro, I was wondering, kaya siguro yung mga tao ngayon is very, very impatient. Kasi nga, yung mundo natin ngayon, parang pinapractice na natin maging talagang impatient Wala na tayong patience ngayon, hindi na tayo makapag-antay. We're living in a world na talagang lahat gusto minamadali. Yung school gusto madaliin, yung schedule gusto madaliin, yung marriage gusto madaliin. Sabi mo sa katabi mo, mag-antay ka lang. Sabi mo, mag-antay ka lang. Darating din siya, Kuya Doms. Kuya Doms, darating din siya. Right? Darating din, okay? Kasi nga, because of what's happening right now in social media and the internet, natitrain tayong maging impatient. And kaya siguro tayo rin, pagdating kay Lord, pag tayo may pinag-pray, pag tayo may hiningi kay Lord, gusto natin nandun din agad Gusto natin may sagot agad. Lord, give me patience and I want it now. Patience, gusto mo ngayon na. Di ba, parang, kaya tuloy, tayo kay Lord, kapatid, nadi-disappoint po tayo, nadi-discourage tayo kasi si Lord, kung pansinin nyo, alam nyo, inaaral ko po ito, kung papansinin nyo, all the great men in the Bible, they had to wait. All the great men in the Bible, all of the greatest blessing in the Bible came from waiting. Kung isipin natin si Abraham, di ba? Siya yung pinakauna na story ng patience and waiting. 100 years old, kapatid, kung bago siya nagkaanak. At yung apo niya, si Jacob, nag-antay siya ng 14 years para kay Rachel. O, di ba? Kaya kapatid, kung yung nanliligaw sa'yo, hindi kaya mag-antay ng 14 years, red flag yun. Kasi si Jacob nag-antay. All the great men. Isipin nga rin natin si Moses, di ba? Si Moses,
They were in the wilderness for 40 years bago sila makarating ng promised land. Joseph waited for 13 years bago marating yung dream na yun. David waited for 15 years. Kapatid, bago dumating yung anointing niya at yung position niya as king of Israel. Ngayon, kapatid, kung makikita po natin kung si Lord hindi nagmamadali, kung si Lord patient siya, ito yung tanong ko sa inyo, ba't kayo nagmamadali? Ba't kayo gusto nyo na ngayon? Right? See, may nabasa po ako quote, sabi po niya, the best things in life take time. Kaya kung gusto mo yung the best, kaya kung gusto mo yung ma-appreciate mo, kaya kung gusto mo yung masasatisfy ka, kapatid, you need to wait. Pakisabi sa katabi mo, mag-antay ka kasi. Sabi mo, mag-antay ka kasi, nagmamadali ka kasi masyado. Now, I think this is a question that we need to answer this afternoon. Bakit nga ba pinag-aantay ako ni Lord? O kaya another question, bakit nga ba dinidelay ni Lord yung promise niya sa akin, yung blessing niya para sa akin? Ba't kaya parang late si Lord? Sino na po dito naka-attend ng debut? Naka-attend ng devotion. Devotion. Naka-attend ng debut, di ba? Yung 18 years old, di ba? Tapos may flowers yun, tapos may 18 roses, tapos may 18, di ba? So, ganun. Ito, ewan ko, may dalawa lang kasing klase ng tao pagdating sa party eh. Okay? Yung una, yung gusto maaga. Tama? Yung pagka 7 o'clock yung party, gusto niya, 5 o'clock pa lang, nandun na. Parang si Pastor Bong, no? Pagka may flight kami, magta-travel kami, gusto niya 5 hours before. 5 hours. Before yung flight, nandun na kami sa airport. Ganun siya kalupit. Yung isa naman, okay, na klase ng tao, yung gusto naman laging magpa-late. Alam niyo yun, yung, palit tayo kasi para tayong mapansin. Meron pa ako nakilala na, yung, hindi naman niya debut, hindi naman niya birthday. Pero bumili siyang bagong sapatos. Kasi atin siya doon. Kaya nagpapalit. Alam niyo kung bakit nagpapalit yung mga taon to? Kasi para pagpasok nila sila yung pansin. Sila yung makikita, di ba? Parang pagpasok mo gano'n, di ba? Alam mo, pinipicturean ka eh, no? Alam mo, pinipicturean ka gano'n eh, no? Para ikaw yung maging center of attraction. Actually, sa dibu nga, di ba? Hindi pa nagpapakita yung birthday celebrant dyan eh. May grand entrance yan. Kapatid, para siya yung mapansin. Para siya yung makita. Even, naalala ko nung kasal ni Ate Abby, hindi namin siya nakausap eh. Nung before nung kasal niya, andun na siya, pero hindi mo siya pwedeng makita. Siyempre, lalo yung groom, no? Si Garden. Talagang naka-blindfold ba yan? Nag-usap sila, nag-holding hands sila. Hindi, wala atang gano'n. May gano'n ba? Wala. Basta bawal makita yung, yung bride, di ba? Kasi may grand entrance pa yan, no? Pagpasok niya, talagang may music pa eh. May gano'n eh. Pagpasok na gano'n, di ba? May sound effects pa yan. Para ano? Para siyang mapansin. Now, I think, kaya si Lord, dinidelay niya, kapatid, yung mga blessing natin. Kaya si Lord parang late. Kasi para hindi mo makita na effort mo, yung nagdala sa'yo doon, hindi mo makita na skill mo yung nagdala sa'yo doon, hindi yung pera mo yung nagdala sa'yo doon, hindi yung experience mo nagdala sa'yo doon. Kaya nagpapalit si Lord, kapatid, para pagdating ng blessing mo, ang glory sa Kanya. Ang attraction sa Kanya. Ang papuri sa Kanya. Kasi wala ka ng ibang makikita, kundi siya. Siya magiging center of attraction. Kasi nga naman, totoo nga naman, pagka mabilisan lahat, madalian lahat, hindi mo na ma-appreciate yung blessing eh. Pero kapatid, pag late dumating, pag pinag-antay ka ni Lord, mas ma-appreciate mo. Tapos tipong hindi mo na, parang wala ka ng choice kundi sabihin, si Lord yun ah. Isipin nyo nga naman si Abraham saglit. Kung nagkaanak po siya ng 45 years old, pwedeng sabihin ni Abraham, ang galing ko ah. Buo pa tayo, marami na, father of all nations, lahat na ng race. Anakan ko lahat, sabi ni Abraham. Kasi father of all nations eh, di ba? Pero pinag-antay siya hanggang 100 years old eh. Bakit? Kasi kapatid, kung 100 years old, imposible na eh. Imposible ka na magkaanak. Sino po dito 100 years old? Diba? Imposible na kapatid. Imposible na. Yun na nga. Kasi kapatid, pag imposible na, ibig sabihin walang ibang gumawa nun, walang ibang nagtrabaho nun, kundi si Lord. Hindi si Lord. Kaya siguro nagpapalit si Lord para masabi natin, glory to God. Walang ibang paraan to kundi si Lord lang. Walang ibang way para mas solusyonan to. Walang ibang way para maibigay to, kundi si Lord lang. Pwede mo natin palakpakan si Lord for that. Come on. Kaya pala inaalaw ni Lord na malate. Kasi para siyang mapansin mo.
And right now, what's amazing about this text, kung babalik po tayo doon, we're talking about waiting. Ito po yung maganda kay Lord eh. Habang nag-aantay ka, okay? Habang nag-aantay ka, yung promise, may promise pa ulit. What am I trying to say? Ako po kung na-try nyo na po kumain sa isang restaurant na mahal, di ba? Yung may main course, gano'n, tapos may appetizer, gano'n. Si Lord, kapatid, bago po niya ibigay yung main course, may appetizer pa. Kasi kapatid, sabi po niya dito, they that wait on the Lord. Ibig sabihin, yung promise na inaantay mo, yung word na inaantay mo from the Lord, hindi pa dumarating. Pero kahit hindi pa dumarating, may appetizer na ako sa'yo. Because see, there are promises when we wait. May ibibigay na pala si Lord sa'yo habang naghahantay ka. Habang wala pa, kapatid, yung inaantay mo, si Lord may pauna na. Gusto niyo ba yon? Yung paunang blessing, yung appetizer agad, yung wala pa yung inaantay mo, pero may mga paunti-unti na binibigay si Lord. Because what we're gonna talk about today, what we're gonna answer today is, what happens when I wait? Ano ba yung mangyayari sa akin? Ano ba yung promise ni Lord sa akin pagka naging faithful ako? If I continue to hope and trust in the Lord, yun po yung word ni Lord sa atin. Ano ba yung promises ni Lord na pwede ko pang hawakan habang nasa waiting season ako? And sabi po dito, they that wait on the Lord will renew. Pakisabi, renew. Ano po ibig sabihin ng renew their strength? Yung may bago ka daw pong lakas. So pagka tayo po pala ay nag-aantay, sabi ng Panginoon, magkakaroon ka ng refreshment. Marirefresh. Asan na yung slide ko? Ang tagal. Ayan. Pakisabi sa katabi mo, mag-refresh ka muna. Mag-refresh ka muna. By the way, talking about refreshment, meron po tayong Agcape drinks. Okay? So yung Agcape drinks po natin, puro ice po yan. Kasi hindi lang po marirefresh yung katawan nyo, marirefresh din yung soul nyo. Pwede. Okay? Pero ano po sinasabi ng text? He will renew their strength. Ano po ba ibig sabihin ng refresh? Basahin po natin saglit. It's to restore strength. O nga naman kasi kapatid, pagka wala kang ginagawa, pagka ikaw ay nagpahinga, pagka ikaw ay still. Sabi nga po sa Psalms 46 verse 10, be still and know that I am God. And that same translation, ang sabi po niya doon is, be in a posture of waiting. So if we are still, o nga naman pagka wala tayong ginagawa, nakakapagpahinga tayo, kaya nagkakaroon ng bagong lakas. Malakas ba yung katabi mo? O nanghihina na? Nung last Friday, pagod na pagod ako kasi ang dami po natin ginawa dito sa simbahan. So parang ang dami pa pong pinagawa sa business namin. And I was really so tired. So nagpahinga po ako. And little did I know, nagising na po ako nung Saturday, 1 p.m. na. Sobrang late na. Pero alam niyo, pagkagising ko po, dahil nakapagpahinga ako, nagkaroon ako ng bagong lakas. Nagkaroon ako ng renewed strength, na-refresh, na-restore yung strength ko. Because see, look at this. When we start to rest, it's God's time to work. Hello, church. When we rest, God works. When you're at the edge of yourself, pagka nandun ka na sa dulo, okay, ng lakas mo, sabi nga po ng Bible verse in Matthew, I think that's 28, nakakalimutan ko, Are you weary? Are you heavy laden? Nabigas na ba? Sabi ni Jesus, come to me and I will give you rest. When we start to rest, God starts to work. Ano po ibig sabihin ko dito? Alam niyo po, nung bata po ako, meron pong advertisement si Mar Rojas. Kailan niyo po si Mar Rojas? Nung siya po ay tumakbo as president, okay, ng Pilipinas, meron po siyang isang advertisement, may isang bata, nagbabike, tapos ang bigat na siya, talagang pinapaddle niya yung bike po niya, parang hirap na siya, dumating si Mar Rojas. Ano po sabi niya? Anak, itabi mo, ako na. Di ba, parang naalala niyo po yun, naalala niya. Di ko maalala kung nakasakay si Mar Rojas dun eh. Nakasakay siya? Mali eh. Siya pala yung pabigat eh. Kaya sabi niya, anak, itabi mo. Ako na. Alam niyo po, na-imagine ko na parang ganun si Lord eh. Anak, pagod ka na eh. Anak, tama na. Ako naman. Itabi mo. Sinasabi ni Lord, ako na. Ako na.
Di kayo tumatawa. Ba't di kayo lang tumatawa? No? Anak, itabi mo ako na. Because when we start to rest, pagka binigay na natin sa Panginoon lahat, when we cast all our cares to the Lord, that's when He starts to work. Kasi parang sinasabi ni Lord, tapos ka na ba? Ginagawa mo lang yung mag-isa. Ako naman. Ang promise nga po ni Lord sa atin, He's gonna give us the Holy Spirit when He ascends to heaven. And His name is gonna be Helper. Yun na nga kapatid, you're doing it on your own. You're striving so much for that success. You're striving so much, you're working so much para makuha mo yung word ni Lord. At sinasabi ni Lord, bigay mo sa akin. Pahinga ka naman. Pakisabi sa katabi mo, pahinga ka muna. Pahinga ka muna. Ikaw, sinasabi ni Lord, ako naman. Put your trust on me. Put your hope on me. Meron po nung bata po kami, may isang math equation na pinasagot sa amin yung teacher namin. Parang ganyan, ano? Sobrang hirap na hirap po kami. Ay, sinusolve namin mag-isa. Lahat kami dun sa, syempre, wala silang ibang mapuntahan kundi sa akin. Ako lang nakakalam. So, hindi, joke lang. So, sinasagutan namin ganon. Hirap na hirap kami. Tapos nasilip yung teacher namin. Ganun lang, oh. Pinapanood lang kami. No? Nung hindi na namin masagutan, sumuko na kami, sabi namin, Ma'am, hindi na namin masagutan. Alam niyo po ginawa niya, sinagutan niya. Ano po sabi niya? Hindi kasi kayo nagpapatulong eh. And I think sometimes ganun yung sinasabi sa atin ni Lord. I'm here. I'm waiting. Ako'y nag-aantay sa'yo and I'm willing to help you. Pero hindi mo binibigay lahat sa akin. Hindi ka nagtitiwala sa akin. You're not putting your hope in me. Alam niyo po, yung kanina, hindi ko po na-share yung project LED wall po natin. Alam niyo po, hindi ko na-announce kanina yan. Pero sinadya ko po. Yung church po natin, tayo po ay may goal nung January na magkaroon po ng LED wall. Ano po yung LED wall? Again, yung malaking screen po dito para mas luminaw po yung mga presentation po natin. And January po ito. Talaga pinomote ni Pastor po. Sabi niya, by November, kailangan meron na yan. Kailangan para sa anniversary natin, meron na. Ang una po namin na quote, okay, na price was 2 million. Sino po dito may 2 million na ibibigay ngayon? Ayaw na. Ano ba yan pinag-usapan natin? So, sabi namin, hindi, mahirap yung 2 million eh. Siguro naman baka may 1 billion na, tsaka na natin isipin kung talagang meron. Sige, mag-target tayo 1 million. So tayo po as a church, nag-target po tayo, sige, 1 million. Target natin, mabilis lang yan. Kung may 100 na tao, tag 10,000 lang yan. Bilis, no? Parang bilis eh, parang ang dali, no? Eto na, January came, February came, March, April. Alam niyo po magkano na po nung April, nasa 300,000 pa lang. Wala pa po sa kalahati. And then, April, May, June, July, nasa kalahati na. Alam niyo po magkano na noon, nasa 400,000 na po noon. And ito na nga, nung September, kapatid, last report ko po last week, it was 466,000. Kapatid, bare months na. Alam niyo naman na pag bare months na, Christmas na eh. Ganun lagi yan. Pagkadating September, Christmas na agad. So ganun kabilis. So inisip natin, paano natin mabibili yung LED wall? Wala pa nga tayo sa kalahati, wala pa tayo sa 500,000. So paano natin mabibili yung LED wall? Pero kapatid, see, when we continue to trust in God, dahil tayo po ay nagpapatuloy na nagtitiwala sa Kanya, little did we know na si Lord pala ay gumagalaw na. Hindi man po siya magpo-provide ng 1 million, okay? Pero alam niyo po ginawa ni Lord, nag-touch po siya ng mga tao eh, para ma-lead tayo sa good deal. Dahil yung 1 million na po na yon naging 500,000 na lang. Di ba? Parang, ang galing naman, di ba? Parang, akala natin, hindi, magpo-provide si Lord 1 million. Hindi. Magpo-provide ako ng LED wall. Huwag niyo isipin yung price, okay? Sige ba, paano si Lord? Huwag niyo isipin yung price, sabi nga gano'n. Magpo-provide. Kaso yun na nga. September na po, 466,000 pa rin. Wala pa tayo sa kalahati. Wala pa po tayo sa goal po natin. Pero look at this. We still continue to, promote this. Hindi po tayo nag-give up. Wala nang pag-asa yan. Balik na kayo natin yung pera ng mga lahat na nagbigay. Balik na lang natin. Hindi naman totoo yan eh. Hindi mangyayari yan. No, we remain faithful. Tayo po ay nagpatuloy. And last Sunday lang po, dahil tayo po ay faithful kay Lord, we waited on the Lord. Last week lang po, may isa pong nag-approach po sa aking pamilya. Sabi niya sa akin, Brother Moses, yung kulang nyo, ako nang bahala. So in just one instant, one giving, siya po ay nagbigay ng 34,000 pesos.
At dahil dyan, kapatid, dahil dyan, nabili na po natin yung LED wall natin, nabayaran na po natin, aabot siya ng November. O, di ba? Aabot siya ng anniversary. Di ba? Parang, di ba natutuwa? Because we were patient. Hindi po tayo nagreklamo kay Lord. Ano po yan, Lord? Wala kang ginagawa. Hindi ka gumagalaw, Lord. Kinalimutan mo na ata kami. But actually, kapatid, because we waited on the Lord, gumagalaw na pala siya. When you start to rest, when you start to wait, and be still, kapatid, si Lord yung magtatrabaho sa'yo. Because even when you don't see it, God is working. Even though you don't feel it, He's working. He's working behind the scene. Alam niyo yung pinakaunang BTS? Alam mo kung sino yung pinakaunang member ng BTS? Si Lord. Alam mo ibig sabihin ng BTS? Behind the scene. Alam niyo, opa si Lord eh. Alright? Pero yun yung message sa atin, kapatid eh. Na, ako na bahala. I'm working on it. I'm working on your promise. Hindi ko nakalimutan yung promise ko sa'yo. Yung sinasabi ni Lord, God is not a man that He should lie. He's a man of His word, and whatever He said, it shall come to pass. Amen po ba doon? Sige nga, minsan pa nga palakpakan nga natin si Lord. He's gonna refresh your strength. And the second thing that He's gonna do, yung pinaramis po niya sa atin pagka tayo ay nagantay, sabi niyo po dito, they shall mount up with wings like eagles. Or they will soar on wings like eagles. Ano po bang ibig sabihin po nito? Magkakaroon po tayo ng refocus. Marirefocus po pala yung priorities natin, yung mga gusto po natin sa buhay, yung mga importante po, yung vision po natin is gonna be clearer. Ano po ba ibig sabihin ng refocus? To refocus is to change direction. Ngayon, yung metaphor po na ginamit ni Isaiah sa text po na ito, eagle. Eagle daw po. Ano po ba meron sa eagle? Alam niyo po, ang eagle po pala, it has the clearest vision of all creatures on earth. Siya po ay yung meron ng pinakamalinaw, okay, na eyesight, na vision. Meron siyang 20-5 vision. Ano po ibig sabihin nun? 20 feet away, kapatid, nakikita niya na ng sobra-sobrang clear compared sa 5 feet away lang ng tao. Ganun. So kung 5 feet lang sa tao, ganun ka-clear sa'yo. Sa ibon, sa agila, kapatid, 20 feet away. Ganun pa rin kalinaw yung eyesight po niya. And so I think what God is trying to tell us today is when you wait, when you take a pause, pagka ikaw ay talagang, you're still, ikaw ay huminto and you start to trust God, magkakaroon ka ng bagong priority. Marirefocus, kapatid, yung mga pinag-iisip mo, pinag-overthink mo. Meron kaming kaibigan po dito sa simbahan, tawag po namin sa kanya, Tinkerbell. Alam niyo kung bakit Tinkerbell? Kasi overthinker eh. Overthinker. Hindi kayo tumatawa. Okay, anyway, ang promise po ni Lord sa atin, pagka pala tayo ay nag-aantay, nagkakaroon po tayo ng chance to refocus. Na-align po yung priorities natin. Alam niyo po, let me share the story of a credit card. Ano po may story ng credit card po na ito? Sino may credit card dito? Kung meron, maluho ka. Okay, hindi, joke lang. Hindi, maganda yung credit card, ano? Anyway, may isa pong babae kasi na nabaon po siya sa utang. Sobrang dami niya na pong utang, nabaon po siya. So, nung hindi niya na po mabayaran yung utang niya, lumapit po siya kay pastor. Sabi niya kay pastor, di ko na mabayaran yung utang ko, ano pong kailangan kong gawin? Sabi niya kay pastor, alam niyo, ang ganda ng sagot ng pastor, alam mong gawin mo, sa credit card mo na yan, ilagay mo sa tubig. Okay? Kumuha ng malaking lalagyan, palanggana, lagay mo sa tubig, tapos ilagay mo sa freezer. Para, yung next time na may gusto kang bilhin, yung next time na may gusto kang iswipe, okay? Kunin mo sa freezer, yung credit card mo, antayin mong matunaw. Okay, ito na. Anaantay matunaw, no? Tagal. Minsan, abutin ng araw yon, tagal nun. Yun na, nung natunaw na, nung bibili niya na, ayaw niya na pala. Meron sinasabi mga entrepreneur sa atin na pagka ikaw pala ay may bibilin, dapat may 72-hour rule. Kadaw. Minsan kasi yung mga, alam niyo, yung nanay ko ganoon eh. Alam niyo yung girl math? Alam niyo yung girl math? Alam niyo yun? Yung pagka 50% daw, libre yun. Yung mga babae ganoon eh, madalas eh. Di ba parang yung, 70% off? Libre na yun.
Parang sayang pag hindi mo binili yun eh. Ganun tayo eh. Parang impulsive tayo pagka may discount, may sale sa Shopee, 99, 11, 11, di ba? 12, 12. Gusto mo, parang may FOMO ka. Alam mo yung FOMO? Fear of missing out. Parang mawawalan ka, kapatid. Eh yun na nga, sa sobrang impulsive po natin, gusto natin mabili agad, nagsisisi rin tayo sa huli. And you know what I realized? Kaya siguro tayo pinag-aantay ni Lord ng sobrang tagal. Kaya siguro si Lord, hinahayaan niya na madelay, at nang hindi na dumating yung inaantay mo. Kasi para ma-realize mo na hindi pala yun yung gusto mo all this time. Kinento ko na to before, very, very gutom po ako, feeling ko gutom ako. One time, madaling araw na yon, sabi ko sa kapatid ko, order tayo, pagkain. Nung pipindutin na, sabi ko, wait lang, antay lang tayo saglit. After 20 minutes, nawala na yung gutom ko. Yun pala, bored lang ako. Di ba, pag bored ka lang, gusto mo kumain, wala kang magawa, gusto mo na kumain eh. Ano? E then yun na nga, dahil nag-antay lang kami. Because we waited, we became patient, na-realize namin, hindi pala ito yung gusto ko. And whenever we wait on the Lord, kapatid, nagkakaroon tayo ng refocus eh. Naiiba yung priority mo. Nalalaman mo kung ano yung mas importante. Na minsan, baka yung pinagpipray mo, importante ba yan? Yung pinagpipray mo, yung inaantay mo, yan ba yung gusto ni Lord? Sabi po sa Psalm 37 verse 4, delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. Ang ganda nun. Gustong-gusto natin yan eh. Pero kapatid, as we delight on the Lord, as we wait on the Lord, bibigyan ka pala ng bagong desire. Yun pala yun. Binabago yung desire mo, kapatid. So, whenever we wait on the Lord, tayo po ay nagkakaroon ng refocus. Nare-refocus po yung priorities natin. Ayun po ba nun? Parang, andito pa ba kayo? Focus on me. Parang, pakisabi sa katabi mo, mag-focus ka. Sabi mo, focus ka nga. Parang yung binili mo namin yung fixed chocolate na yun, parang ngayon, alam nyo ngayon, medyo nagsisisi na ako eh. Kasi gumastos kami ng 700 peso. Dalawa binili namin. So, 1 for yun. Diyan talaga napupunta yung tights ko eh. Isip niyo. Hindi nagtatrabaho ako Okay, anyway, defensive. Okay, anyway, ngayon kapatid, nagsisisi na ako. Sabi ko parang sayang naman yung 700. Parang ang mahal pa rin ng 700 pesos, di ba? Ang mahal pa rin para sa isang chocolate. Ang mahal kaya nun. Pero yun na nga. Kaya nga ang pinag-aantay ni Lord. Kasi matigas ulo mo eh. Impulsive ka eh. Gusto mo ngayon na eh. And God is teaching us patience. And lastly, sabi po dito, they shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Ano po ibig sabihin po nito? Magkakaroon po ng restoration. Ano pong ibig sabihin ng restoration? It's to fix an impaired condition. May sira sa buhay mo, may sira, sa mindset mo, may hindi maganda, okay, na nangyayari sa buhay mo. When we wait on the Lord, ikaw po pala ay i-restore. Aayusin, kapatid, yung purpose mo. Kasi sabi po dito, they shall run. Tatakbo. Pero hindi mo papagod. They will walk, pero hindi manghihina. Ano po ibig sabihin nito? Alam niyo po, recently, the past months, may binili po kaming treadmill. Okay? May kausap ko kanina, nagti-treadmill ka ba? Hindi, 1 meal lang ako, sabi niya. Hindi yan, sabi ko. Treadmill. So kami, alam niyo, ako, syempre, bagong bili, di ba, gagawin mo yan, talagang tatakbo-takbo ka, Very, very motivated ka, gusto mo tumakbo, Alam niyo po, ang dami ko na pong natakbo, ilang kilometers na pong natakbo ko sa treadmill na yan. Yung pawis ko, yung effort ko, yung energy ko, binigay ko sa treadmill na yan. Pero alam nyo, hindi ako gumalaw. Tama, di ba? Nandiyan ka lang, takbo-takbo ka, hindi ka gumagalaw. Di ba? Yung destination mo, dun pa rin. And minsan, ganun yung feeling ng buhay natin eh. Work ka 8 to 5. Tulog, eat, sleep, repeat. Puro ganun na lang eh. Parang paikot-ikot ka na lang, parang di gumagalaw. Parang walang purpose. Takbo ka ng takbo, pero parang pagod. Trabaho ng trabaho, pero bakit lagi kang pagod? Alam niyo, may nagtanong po sa akin minsan, bakit sa church very passionate ka? Bakit binibigay mo lahat? Meron po yung one time na buong savings ko po binigay po sa church. Lahat, binigay ko po sa church. Ngayon, tatanungin ako, bakit super passionate ka for the Lord? May purpose eh. May calling eh. Tinawag ka ni Lord eh, kapatid eh.
Alam niyo, dito sa ministry po natin, sa church po natin, kung may tatanungin po kayong ministry usher, okay, usher o kaya nasa media o kaya worship team, tatanungin mo siya, bakit ka nagsiserve? Bakit ka nagvo-volunteer sa church, wala namang bayad sa'yo? Alam niyo, wala naman po sasagot sa kanila na, hindi, tinutukan kasi ako ng kutsilyo ng pastor para mag-serve ako Pinilit lang ako Wala pong magsasabing ganon. Ano po sasabihin nila? Kasi para kay Lord. Nagsisilbi ako para kay Lord. Kasi kapatid, nahanap yung purpose. Nahanap yung calling. Now, the reason I think why God wants us to wait, to be still, to take a pause. Kasi sobrang busy na tayo, hindi na natin naririnig yung boses niya. Sobrang, alam niyo, nung Friday, nag-fellowship po kami ng mga youth po dito and may mga kasama po kaming bago. Yung table namin napakaba, yung mga bago, magkadulo kami ganun, kinakausap ko sila. Taga saan ka? Ka. Sasagot sila. Taga Solano po. Nagsisigawan kami. Kasi syempre yung mga kasama namin, ang gugulo Maingay, ano? Hindi kami nagkakarinigan Right? And I think the reason why God sometimes wants to isolate you, maging still ka, maging patient ka, and for you to wait, kasi para wala kang ibang marinig kundi boses niya lang. Kaya siguro hindi mo mahanap yung calling mo kasi sobrang busy mo. Kaya ulit, pakisabi sa tabi mo, pahinga ka muna. Pahinga ka muna, okay? Kaya siguro hindi natin marinig at mahanap yung purpose natin at yung calling natin, yung run and not be weary na yon. Yung takbo ka ng takbo pero parang magaan, hindi mabigat, parang nagkakaroon ka ng purpose is because we're not willing to wait. We're not taking time to be still. We're not taking time to put our hope and our trust in the Lord. Now, ang dami ko po sinasabi. Ano pa bang ibig sabihin ng wait in Hebrew? Yung ginamit po na wait po dito in verse 31, it came from the Hebrew word po, meaning kava. Ano pa ba yung kava na yan? Ang ibig sabihin po ng kava is to intertwine. Alam po ba yung intertwine na yan? Parang isang tali. Rope na ganito yung itsura. Parang na-weave, na connect. Yung hindi ka na, kahit anong gawin mo po dyan, hindi yan mapaghihiwalay. Kasi may nagtanong po sa akin, so, kung mag-wait tayo, wala nang gagawin. Relax na lang. Si Lord naman nagagalaw. When we rest, God works. Wala na akong gagawin, hindi na ako magtatrabaho. Si Lord na bahala. Hindi po ganun ang ibig sabihin ng wait, kapatid. To wait is to be intertwined with the Lord. Na kapatid, walang makakapaghiwalay sa iyo kay Lord. To wait means to be faithful. To wait means to continue to worship kahit wala nangyayari. To wait means to be patient na kahit hindi ka pa gumagaling, naniniwala ka pa din. To wait means to continue to give kahit walang bumabalik. To wait means to love your enemies kahit hindi ka nila minamahal pabalik. To wait means to pagkasinampal ka sa kaliwa mong cheek, offer mo pa yung kabila mo. That's what it means to wait, kapatid. Hindi po to yung, wala na tayong gagawin. No. What God is trying to tell us today, hey, I know I gave you a promise. Alam ko may pinanghahawakan kang prayer ngayong gabi, ngayong hapon. Pero just continue to trust in me. Intertwine. Patuloy ka, kapatid. Kahit pagod na, magpatuloy ka, kapatid. Kahit mahirap na, magpatuloy ka, kapatid. Sana walang makakapaghiwalay sa'yo. Walang sitwasyon, walang problema makakapaghiwalay sa'yo sa ating Panginoon. And you're gonna be faithful. I'm gonna end with this story. This is the story of one of our ministers here and one of our volunteers here. His name is Kuya Lorenzo. Yan, tignan niyo naman yung ngiti niya, Sa mga di pa po nakakakita niya, last week nag-drums po siya dito, first time po niya ng Sunday. Pero ano ba ang story ni Kuya Lorenzo? Alam niyo po si Kuya Lorenzo, masaya pong kasama to. Tawa lang ang tawa. Tatawa yan pag gano'n. O tignan niyo, binubuli pa yan. Binubuli yan pero di yan napipikon. Yung ibang mas bata sa kanya, matanda na to Medyo matanda na to, 28 years old na to. Pero yung nambubuli sa kanya, mga 20 years old, 18 years old, gano'n. Pero masaya lang. Ano po bang story ni Kuya Lorenzo? Siya po ay nag-work sa isang hardware company. He worked there for 8 years. At siya po ay naging faithful, wala po siya iba naging trabaho, hindi po siya, alam niyo, even yung trabaho po niya, gusto niya ibigay laging the best.
Inaral po niya, syempre yung hardware, inaral po niya yung mga electric po niya. Hindi lang po siya, kumbaga, technician. Siya na rin po yung nagmamanage. Pinamanage po sa kanya. Ano bang po yung paggawa sa kanya? He remained faithful. He remained faithful for 8 years. Kung saan man po siya nadestino po siya dito sa Baguio, siya po ay naging faithful sa trabaho po niya. Hindi lang po sa trabaho niya, even sa church. Kasi kahit saan po siya madestino, hanap yan ng church, hanap yan ng COG, at dito siya napunta. And after 8 years, just this August, tumawag po yung boss po niya sa kanya, sabi sa kanya, Lorenzo, paano ba yan? Hindi na kita sisweldohan. So si Kuya Lorenzo, nagulat siya, hindi na ako sisweldohan. So paano yun? Ano mangyayari? Kasi ganito hindi na kita sisweldohan kasi ibibigay ko na yung business sa'yo, ikaw na magpapasweldo sa sarili mo. O, di ba? Parang grabe, no? Nagkakagulat, no? Sabi ko, grabe, amazing Parang, magaling Sabi ko, nangyayari pala yun? May ganun pala? Dahil siya po ay naging faithful for 8 years. Hindi siya nangaliwa. Naghanap ng ibang trabaho. Diba? Naging faithful Intertwined. Hindi mapaghihiwalay. Dito na ako mamamatay. Sabi ko. Dito ako nabuhay, dito na ako mamamatay. At dahil doon, binigay po sa kanya yung kumpanya. By the way, si Kuya Lorenzo po, single po yan So, sampa kayo, di ba? Mga girls, di ba? May business na, di ba? Bato. Binigay na po sa kanya yung business. Nakatuwa kasi hindi lang po yung business, hindi lang po yung pangalan. Kumbaga siya po ay CEO na ng kumpanya po niya. Hindi lang po yung pangalan na binigay sa kanya, may mga inventory pa po, mga supply na binigay sa kanya. Pati sa sakyan daw, ng kumpanya binigay sa kanya. So, again, palakpakan nga po natin si Lord for that. Glory to God. That's glory to God. That's glory to God. And I think yun yung gusto ipagawa ni Lord sa atin. Na, anak, yung pinamis ko sa'yo, gagawin ko naman Gagawin ko naman. Yung sinabi ko sa'yo, gagawin ko naman. Pero baka hindi yung paraan na naiisip mo. Hindi sa skills mo, hindi sa pera. Hindi pera ang sagot Akala natin pera sagot sa lead wall Akala ko kailangan natin maraming pera. Yun yung sagot sa lead wall. Hindi pala Kasi kaya palang gawin ni Lord yung 1 million, gawin yung 500,000 lang Kaya niya pala yan But are you faithful? Are you willing to wait? That's the question for us today. Are you willing to trust God kahit wala nangyayari? Are you willing to trust God na kahit sobrang dami mo ng disappointment? Are you willing to hope, to continue to hope in the Lord? Can you all stand? We came here today with different experiences ng buhay po natin. Iba po yung mga experience po natin sa pamilya natin. And I think, I heard this preacher, she said, sabi po niya, I think the reason why sometimes it's hard to trust in God. Kaya siguro parang hirap magtiwala sa Panginoon. Kasi minsan nang nagtiwala tayo sa tao Minsan nang nagtiwala tayo siguro sa magulang natin. Minsan nang nagtiwala tayo sa friends natin. Minsan nang nagtiwala tayo sa loved ones natin. And ano nangyari? We end up being traumatized. We end up being in pain. We end up being disappointed. Kaya siguro pagka si Lord may sinabi na sa atin, natitrigger yung pain na yon, natitrigger yung trauma na yon. Kaya parang hirap tuloy magtiwala sa Lord dahil sa experiences natin dito sa tao, dito sa mundo. But see, there's a verse that I was reading a while ago. It's in Ezekiel 12, verse 25. Sabi po ni Lord dito, I am the Lord. I speak, and the word which I speak will come to pass. It will no more be postponed. For in your days, O rebellious house, I will say the word and perform it. Kapatid, kung yung loved ones natin, magulang natin, na-disappoint mo tayo, pero kapatid kay Lord, He's a man of His word. Ano man po sinabi niya sa buhay mo, He's gonna do it. And it shall come to pass. All we need to do today is to wait. In a moment, we're gonna worship the Lord. Can we just close our eyes? Ano yung inaantay mo, kapatid? Ano kaya yung pinapagawa ni Lord in your waiting season? Ano kaya yung word ni Lord sa'yo? Ano kaya yung purpose na gustong ipahanap ni Lord sa'yo?
in your waiting season. Because right now, God is asking you, I'm willing to move, but see, are you willing to wait? We wait for you. We wait for you. We wait for you. To walk in the room. Yes, Lord. We wait for you. We wait for you. We wait for you. To walk in the room. Lord, here we are. Here we are, standing in your presence. Here we are, standing in your presence. Shekinah glory, come down. Shekinah glory, come down. Here we are, standing in your presence. Here we are, standing in your presence. Shekinah glory, come down. We wait For you. Hallelujah, Lord. We continue to trust in you. We wait for you. We continue to put our faith and our hope on a firm We foundation. wait for you. Because Jesus, we believe that you're a solid rock where we can stand. Hallelujah. Here we are, God. Here we are in your presence. Here we are, standing in your Presence. Here we are, standing in your presence. Shekinah glory, Glory come down. Shekinah glory. Here we are, Here Lord. we are, standing in your presence. Here we are, standing in your presence. Shekinah glory, come down. Come on and sing it again.
someone's heart. Can we sing that line again? Release the fullness. Thank you, Lord, for your word today. Thank you for bringing us here. We know, wala aksidente na dinala mo kami dito, Panginoon. You want us to wait. You want us to trust in your word. And God, I pray, may this word be planted in our hearts. May itanim to sa puso namin. That it would grow and bear much fruit. That we would continue to be intimate with you. Kami po ay patuloy na mapalapit sa iyo, Panginoon. Again, we thank you so much, O Lord, for opening our hearts today, for reminding us that you are with us, that you're not a man that you should lie. You're our God, one true living God. Kami nagtitiwala sa iyo, Panginoon. We thank you, O Lord. Thank you. At this moment, tayo po ay magbibigay sa ating Panginoon. If you're gonna ask me what's one thing where I can show my faithfulness to the Lord, sa ko ba pwedeng maipakita yung pagmamahal ko kay Lord? Sa ko ba pwedeng i-test na talagang totoo ako kay Lord? See, I think personally, it's through giving. It's through being faithful sa tithes and our offerings. It's being faithful kasi kapatid, dito po natin test. Kasi mahirap magbigay. Mahirap po mawalan, masakit. Sacrifice, daming gastusin, daming kailangang bayaran, daming bills. Pero dahil utos ni Lord, I'm gonna obey. So again, if you're gonna ask me, what's one way for me to test my love and faithfulness to the Lord? It's through giving. So ngayon kapatid, may that be our heart that I'm gonna give because I wanna obey God. Bonus na lang yung blessing. Bonus na lang yung ibibigay ni Lord pabalik. I just wanna obey Him because He loved me first. So today, may that be our heart. May we give with a cheerful heart this afternoon. Bago po tayo magbigay, can we just raise up our hands? Everyone in the room, taas po natin ating mga kamay. Let's just receive the blessing of the Lord. May the Lord bless you. May the Lord keep you. May the Lord turn His face toward you. May the Lord be gracious to you. May the Lord give you hope. And may the Lord give you peace. The peace which transcends all understanding. Peace that will guard our heart and our mind in Christ Jesus. Let me just declare this to everyone that we will love the Lord our God with all our heart, all our soul, all our mind, and with all our strength. That we will love our neighbors as we love ourselves. And surely goodness and mercy will follow us all the days of our lives. And we will dwell in the house of the Lord forever. With long life, you're going to satisfy us and show us your salvation. And today, God, as we give, may you open the floodgates of heaven, pour out so much blessings that we will not have enough room to receive it. A good measure, pressed down, shaken together, and running over blessings from you, O Lord. We receive this today as we declare it. In the mighty name of Jesus, we pray. Amen.